come into your holy presence. And so, Lord, we are here so thankful for gathering us together, oh God. And we pray, Lord, that the Holy Spirit will be the one, oh Lord God, to lead us, to teach us, oh God. May you forgive all our sins, Lord, that none, oh Lord God, can hinder your word to come and to our minds and to live by it, oh God. And Lord, we believe that you are the same God in good times and bad times, in the top of the mountain or even in the valley, during our successes and even, oh Lord God, in our downfalls. And so, Lord, we pray that, oh, Holy Spirit, be the one in full control. Open our spiritual ears to hear you. And we pray, Lord, for excellent internet connection that we can hear one another clearly and everything that you want to tell us this morning, God. We are ready to listen. We thank you, Lord, for the presence of each and every one who are already here. And we are also praying, Lord, for those who are still to come in the name of Jesus, that they too will be blessed by you. And we want to say, thank you, God, for your presence in our midst, the Holy Spirit. And thank you for gathering us together, oh God. And thank you once again for talking to each and every one of us. We are glad to hear from you once again, oh God. In Jesus' name we pray. Good morning po sa lahat. Good morning po, Sister Binet, Pastor Dave, Pastor Rory, Sister Babe, Sister Morning Perenia, po. and Brother Virgil. Morning po. So Good morning, this morning, Sister Flora. yeah, good morning po. And thank you for the life that God has given us today and even every day. And the title of our devotion for this morning is "The Place of Humiliation" by Oswald Chambers. Yeah. So our scripture this morning is from Mark 9:22, saying, "If you can do anything, have compassion on us and help us." Next slide po. Yun, ang sabi po dito, after every time of exaltation, we are brought down with a sudden rush into things as they really are, where it is neither beautiful, poetic, nor thrilling. So bakit po kaya yon na it's neither beautiful and there is already exaltation? For me, so that the pride of life will not destroy us. Then the height of the mountaintop is measured by the dismal drudgery of the valley, but it is in the valley that we have to live for the glory of God. So kung gaano daw po kataas yung bundok, ay nasusukat po kung gaano ka-depressing yung hard work of the valley. Pero in the valley, we have to live for the glory of God. So, ano po kaya yon yung mga dismal drudgery na yon? Very depressing, hard work. So, yung binasa ko po yung sa Mark chapter 9, dinala po sila ng Lord sa top of the mountain. Yun pong mga disciples niya. So nakita po nila yung transfiguration. Nakita nila yung power ng God. Pero dinala po kasi sila sa valley para kasi masusukat daw po kung gaano kataas yung bundok sa pamag yung very depressing tragedy of the valley. So kung nasa valley pala
oppressions, nandoon po yung mga hard work. So, ano po kaya yung hard work na yon na pinakita ng Lord po sa kanila. So, binasa ko po yung Mark 9 na pagbaba po nila sa mountain, um, nakita po nila na may kaguluhan po doon sa valley, na yun pong mga disciples ng yung bata na merong deaf and mute spirit po. So, that's the work in the valley. That's too humiliating na hindi po nila magawa yung dapat po nilang gawin po. And then, the humiliating part naman sa side ng father is, simula po nung bata, ay ganun na po yon nung childhood niya na meron na pong mute and dumb spirit. So, they have already done everything they can. So, it is already a humiliation place na wala na po talagang magagawa po. So, ang sabi, but it is in the valley that we have to live for the glory of God. So, po tayo in the valley. Wala na pong ibang magagawa kundi mag-depend lang tayo sa Panginoong Diyos. And then, we will live for His glory. Kasi on top of the mountain, we can be living for our own glory po. Next slide po. We see His glory on the mountain, but we never live for His glory there. Kasi nga po, ano ba yung mga mountain natin? When we reach our goals, yun po yun yung nakagraduate na tayo sa ating pag-aaral, meron na tayong mga trabaho, earning jobs, lalo na po tayo yung mga nandito po sa global, karamihan po sa amin dito is we are already working abroad, successful sa mga career, yan, sa mga, hopefully, sa mga marriages, yun po na yun, nakita na natin kung ano po yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Pero karamihan ay we are not living for God's glory kasi ang sabi nga po nandoon po yung selfish heart that we mistake those glories for ourselves and not for God. So it is in the place of humiliation that we find our true worth to God. That is where our faithfulness is revealed. So, in place of our humiliation po, yung mga valley po ng buhay natin, like nagkaroon na tayo ng problema po with our relationship, sa family, yung mga children po, nagkaroon ng mga utang, financial crisis, o kaya yung mga sicknesses po na wala na po tayong magagawa tulad ng tatay nung bata that he has already done everything para pagamot po yung bata. So, nung nakita niya po ang Panginoong Hesus, sabi niya, if you can do anything, please have compassion on us. So, kung sa mga paghihirap po natin ay inahon po tayo ng ating Panginoong Diyos, pinagaling niya yung mga sakit natin, nabayaran yung mga utang, na-restore yung mga relationship, and then we will find our true worth to God na siya po yung gumawa ng lahat para may isaayos muli ang lahat. And then, our faithfulness is revealed. Of course, kung tatanawin po natin na utang na loob natin lahat sa Panginoong Diyos na siya lahat ang may gawa noon, kaya gumaling tayo sa ating mga sakit, nakabayad ng mga utang, then we will know how how worth how worthy we are, how valuable we are to our God. And then, of course, our faithfulness will go on stronger and stronger each day habang tinutulungan po niya tayo palagi. And next, sabi po niya, most of us can do things if we are always at some heroic level of intensity simply because of the natural selfishness of our own hearts. Thinking na yung mga
na-achieve po natin while we were on top. Akala natin, nag-aral kasi akong mabuti, kaya natapos ako. Nagsikap kasi akong mag-abroad, kaya nandito ako ngayon. Kaya ngayon, may pera ako. We forget to give glory to God to what He has done for us. But if we recognize na katulad po nung tatay nung bata, na nagawa na po nila ang lahat na gagawin. Like, napadoktor na nilang lahat sa lahat ng mahuhusay na doktor, pero may sakit pa rin. And then that's the time that we are already in our humiliating situation, humiliation place, that away from God, we can do nothing at all. So, hindi na po natin makukuha yung glory na yon na dapat na sa Panginoon. So, on those moments na tayo na ay may sakit, na wala ng pera, na marami ng utang, yun po yun. We can no longer take those glory, but to give glory to God, to be fully dependent on God. Because away from Him, sabi nga po, we are nothing, we have nothing, we can do nothing. Next po. But God wants us to be at the drop every day. Ano pa yung po ba yung drop? Ito po yung buhay na ang sabi po sa Tagalog na tinignan ko ay mapanglaw, nakakabagot, na parang walang liwanag. Yun po yun. But God wants us to be at the drop everyday level where we live in the valley according to our personal relationship with Him. So, yun pong nakita ko po sa Bible, that person who live at the drop every day. Ito po yung mapanglaw, napakabagot, pero nagkakaroon po ng lalong lumalalim yung pananampalataya niya sa Diyos. At ito po ay si Paul, who was in constant level in the valley since he came to know the Lord Jesus Christ. At yun po yung uh, sinasabi po niya sa 2:9, we are hard-pressed on all sides, but not crushed, perplexed, but not in despair. Sabi rin po niya sa 2 Corinthians 11:25, 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned, 3 times I was shipwrecked. Pero makita po rin natin sa Acts 16 verses 22 to 26. He can still sing praises to our God with Silas inside the prison. Dahil po sa relationship niya sa ating Panginoong Diyos. And in 2 Timothy chapter 4 verse 7, finally he said, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the, the faith. So on top of the mountain or down the valley, live only for God's glory. Basta po, ang maintain lagi natin is our relationship with God. Though how depressing the day, ang sabi niya, at the drop every day. Ito po yung parang tingin ng iba, mapanglaw na buhay, yun po yung ibig niyang sabihin sa drop everyday. Pero inside of him, he has the personal relationship with the Lord, na lahat po ay ginagawa niya yon dahil sa ginawa ng Diyos kay Paul, na naging persecutor po siya, makasalanan po siya, pero inahon po siya ng Diyos at itinama siya sa tamang landas ng Panginoong Diyos. So kung yun man ay dinadanas niya, it's not because he has done wrong, but because he wanted to glorify God in his life, in his valleys, because of his personal relationship with God. So sabi po dito, Peter thought it would be a wonderful thing for them to remain on the mountain. But Jesus Christ took the disciples down from the mountain and into the valley where the true meaning of the vision was explained.
So pagbaba po, nung nandun sila sa mountain, nakita po nila kung gaano na si Jesus ay totoong Diyos because His clothes was so white, shining bright, na hindi ma-compare sa isang, yung papuputiin ng isang launderer, sabi nga po. So, ganun din po sa tugatog ng ating buhay. Nakita po natin kung gaano ka-powerful ang Panginoong Diyos. Pero, noon pong yung mga disciples, nagkakagulo po kasi hindi nila kayang gawin yung palayasin yung mute and dumb evil na nandoon sa bata. It was really a very humiliating place for them. So that's the time that we can call on God. Yun po yung ginawa ng Father. If you can do anything, have compassion on us. So, though there are times na akala natin, kaya na natin ang lahat, pero dumadating po sa punto na hindi pala natin kaya po ang lahat. Tanging Diyos lang po ang may kaya ng lahat, lalo na po kung may mga sakit na katulad po nung bata po na since childhood, meron siyang mute and dumb evil spirit, katulad din po ng buhay natin pag dumating na po yung sakit na madala mo man sa lahat ng ospital, sa lahat ng mahuhusay na doktor, maubos man yung pera mo, wala pa rin nangyari. But that is the moment where we will depend on God and ask for His help. If you can do anything, please have compassion on us. Pero ang sagot po ni Jesus, there is nothing impossible for all those who believe. Next po, if you can do anything, it takes the valley of humiliation to remove the skepticism from us. Yun po yun. So kung nakita na po natin yung lahat ng ginawa ng Lord sa buhay natin, are we still skeptical na meron pa ba tayong mga questions with the power of God? Totoo ba ang Diyos? So, kung nangyari na po yon katulad ng nangyari po doon sa bata, nakita ng tatay kung papaano po pinagaling ng Panginoong Hesus yung kanyang anak. Though, bago pa siya iniwan nung mute and dumb spirit, ay halos bangkay na po yung bata. Pero, nabuhay po siya. So, with all those things that God has already done in our lives, are we still skeptical? Or those things that God has given to us will remove our skepticism na hindi na natin i-question pa yung power ni Lord? Ang sabi po dito ni Oswald, look back at your own experience and you will find that until you learned who Jesus really was, you were a skillful skeptic about His power. So, ganyan po yung nung hindi pa natin nararanasan po kung gaano po ka-powerful ang Panginoong Hesus sa buhay natin. We were like that na kini-question din po natin, totoo kaya ang Lord? Totoo kayang gagawin niya to? Totoo kayang pagagalingin niya ako sa sakit kong to? Totoo kayang tutulungan pa niya ako para mabayaran ko yung mga utang ko? Totoo kayang tutulungan niya ako ngayon at namatay na yung husband ko, namatay pa yung anak ko? Do I have the right to question all those questions? So, pero ganun po ako nung nakaraan. Pero when I have seen the power of God in my life, na daw mag-isa na po ako, nandyan pa rin po siya sa buhay ko. And then, wala po akong binibigyan ng kapurihan kundi sa kanya, wala po akong pinapasalamatan kundi siya lang. And I don't have the right to question Him. Who is He in my life? Because He is my God. He is my Creator. He is my everything. Sabi po dito, when you were on the mountaintop, you could believe anything. But what about when you were faced with the facts of the valley? Yun po yun. So, kung nakita na po natin kung gaano ka-powerful ang Diyos, do we still have the right to question? Kung naghihirap na po tayo, dapat maniwala na lang
tayo at magpasalamat sa Kanya sa pwede niyang gawin sa ginawa na niya sa down in the deep valley po. Next slide po. You may be able to give a testimony regarding your sanctification. But what about the thing that is a humiliation to you right now? So yung sanctification po, kung paano po tayo binago ng Lord, na dati wala tayong alam, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ngayon marunong na tayong magbasa, nakakaintindi na tayo, yun po yun, yung paano niya tayo pinalago, gaano na tayo ka-mature sa ngayon. Pero kung nagkaroon tayo ng sakit, nagkaroon ng namatay sa family, nagkaroon ng mga utang, nagkaroon ng mga divorce sa family, sabi niya, what about the thing that is humiliation, that is a humiliation to you right now? Can I still give a testimony? Yes, I can still give a good testimony of what God has done for me, or else I won't be here anymore. So the last time you were on the mountain with God, you saw that all the power in heaven and on earth belonged to Jesus. Will you be skeptical now simply because you are in the valley of humiliation? I don't know for you, but for me, I don't have the right to question or doubt the power of God. Kasi po, siya po yung bumuhay sa akin, siya po yung um, lahat-lahat ng buhay ko, that when I was not able to move on because of my losses, nawala po yung husband ko, nawala po yung anak ko, I still don't have the right to be skeptical but to be thankful in whatever valley of humiliation I may be. So marami po dyan yung mga gusto niyang ipabasa sa atin sa Isaiah chapter 14 to 16 and Ephesians 5 1 to 16. Sa Isaiah 14 to 16 po, nandiyan po yung mga sinasabi ni Satan na I want to be like the Most High God, which is very wrong po. So, we must be imitator of Jesus, how humble and dependent he was on God, and never he questioned God, lalo na po si Paul. Na for me, we don't have the right to question. Next slide po. Ito na po yung wisdom from Oswald. There is no allowance whatever in the New Testament for the man who says he is saved by grace, but who does not produce the graceful goods. So, if we are saved by grace, we can always produce the graceful goods, and that is to bear the fruit of the Holy Spirit po. Jesus Christ, by His redemption, can make our actual life in keeping with our religious profession. If we proclaim that Jesus Christ has saved us by grace, we must be very thankful and live only for His glory. On top of the mountain or down the valley, we live only for God's glory and not on our own. And we have to practice bearing the fruit of the Holy Spirit. Yun lang po. So, meron po akong prayer point dito that to thank God for the mountains and the valleys that He has given to each and every one of us, but He never left us. He is always on our side. Yun po yun. So, sa Thanksgiving prayer na po tayo. This is the end of our lesson po. If anyone wants to share, after po ng Thanksgiving prayer po, may I request po si Pastor Dave po, kung nandyan po kayo, to pray for a Thanksgiving that God was always with us in our
mountains, but especially in our valleys. Pwede po kayo po, Pastor Dave. Opo, opo. Tayo po Thank you ay po. manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami kasi pinapahintulutan mo kami sa mga panahon na dadaan kami sa aming mga valleys upang turuan mo kami magpakumbaba, upang turuan mo kami na laging umasa at magtiwala sa iyo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil pag pinadadaan mo kami doon, kasama doon ang inyong tulong, kasama doon ang inyong pong proteksyon, kasama rin doon ang paghawak mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kapatid na Flora, na isa siya sa matibay at makatotohanang patotoo na minsang dumaan siya, Panginoon, sa matinding valley ng kanyang buhay. If I remember it correctly, it only months when her husband died and then her son died. We were with her, O God, on that time na siya po ay nasa valley. Pero salamat, Panginoon, hindi siya nanatiling nalungkot, hindi siya nanatiling uh, nahirapan. At ibinalik mo siya, Panginoon, sa mountaintop experience, kaya po siya ay nakarecover. Salamat, Panginoon, sa mga patotoong tulad nito. At iba rin sa amin, Lord, ay dumadi kami sa kanya-kanya naming valleys. Pero iisa, Panginoon, tanging iisa ang pinagkuhanan namin ng kalakasan. At yan ay kayo, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat sa bawat pangako mo at salita mo, hindi mo kami binigo. Maraming salamat po. Hindi mo kami iniwan. At salamat din, Panginoon, na pag dumating, natuturuan muli kami. Hindi na kami katulad ng dati na madali kaming maging negative. Hindi na katulad ng dati. Bagkos, kung sakaling padaanin muli kami sa valley, which is very realistic, because you never stop teaching us, you never stop reminding us. So when that happens, we will surely be in a higher level, in a higher state of confidence, a higher level of thanksgiving, in a higher level of faith, because you are with us. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen. 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 Closing. Kasi merong malaking hospital bill. Naka-confine po ngayon sa Philippine Heart Center. So pwede nang lumabas pero hindi makalabas because of the huge hospital bill. And that is their valley right now. So ngayon po ay naghahanap ng resources. Maraming naisip na lalapitan. So I'm asking on behalf of Jomel's family, yung sister niya, na tulungan niyo po kaming manalangin for miraculous provision ng Lord sa kanya para po siya makalabas. At Brother Virgil, mari po bang kayo po ang mag-pray sa valley? Ang pangalan po ng sister-in-law ko ay Dinah. Dinah.
Dina, kumari pong tulungan sila ng Sige Lord po, sa bali nila. Sige po, tayo po ay manalangin. Let us agree po. Thank you. our most gracious Heavenly Father, we come before you right now, giving you praises and thanksgiving, O Lord, for all the blessings that you have been giving us, O Lord. Right now, we lift our sister Dinah, O Lord, on whatever mountain she is right now in. We know, Lord, you are the God of impossible, O Lord. Everything Mm. is possible to you, Lord Jesus. Do some Mm. miraculous way that we will be able to overcome whatever circumstances we have right now, Panginoon. Panginoon Mm. Diyos, dinadalangin namin na lahat ng aming mga kapatid na mabuksan ng puso na pwede namin pagtulong-tulungan para lang po makalabas si Sister Dinah sa hospital, Panginoon. At ako Mm. po ay naniniwala na bawat isa sa amin ay may kakayanan na makatulong kay Pastor David at kay Sister Janelle, O Lord. Lord Jesus, touch Dinah, O Lord, on whatever sickness she has, O Lord. Alam namin, magaling na siya. Yung alam po, nakakaroon ng hindrance, hindi siya makalabas dahil because of financial problems that she has, O Lord. Please, Lord Jesus, give the provision that she needs, O Lord. Help us Amen. that we will be able to think of someone who can help them, O Lord. Like Mm. like those charitable institution, oh Lord, just we know that you can help us, oh Lord. Right now, touch Dinah, Lord. Give her strength, give her wisdom, give her all the discernment that she needs, oh Lord. Then bear it in her mind that whatever happened to him, it's a done deal now, oh Lord. She's okay now, she's healed. Everything is well, oh Lord. We know that you have done everything for her, oh Lord. That's why she will be going out of the hospital to be discharged. But we are praying and we beseech you, Lord. We are asking for your help, O Lord. We know you can do something as our Jehovah Jireh, Lord Jesus Christ. Bigyan mo po ang provision na kailangan nila, Sister Dinah, Lord. Ng pamilya niya, asawa niya, lahat-lahat ng pangangailangan nila, Panginoon, i-provide mo, Panginoon. Dinadalangin namin to sa pangalan ni Jesus, Panginoon, at saka sa mighty name ng Holy Spirit na you can do something about it, and we are thankful and grateful in advance na you are working, God, O Lord, nagmagawa ka na ng paraan para ngayong araw na to, bukas, makalabas na si Sister Dinah. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Sino po merong valleys or may kilala kayo na nasa valley at this point in time? Pastor Queenie, kamusta Opo, po yung Pastor. mga kabataan na na merong na dengue? May balita po tayo. Saan po, Pastor Dave? Yung batang mababa yung platelets, yung kabataan sa Kayla. Praise the Lord, Pastor. Ano na po siya? Okay na po. Praise the Lord. So ako po may valley. May valley po. Sa anak ko po kay Josh. Do Hmm. hindi ko alam. Para sa akin, valley kasi ito eh. Itong anak ko po, talagang pinagpipray ko siya kay Lord. Ang napakabait na bata. Mayroon siyang girlfriend. First girlfriend kasi talagang itong batang ito si Josh, nanligaw siya noong gumraduate na ng college kasi sabi niya, ma, hindi ako mag-girlfriend hanggat wala akong work. So nangyari naman. Ngayon, first girlfriend niya po ito kaso iba po yung kultura sa atin. So, noong bago po ako pumunta dito sa Davao, ang habilin ko, bawal siyang matulog sa amin kasi hindi pa kasal, ganon. So, nagalit siya kasi parang hindi niya gusto yung hinabilin ko. So, binlock kami lahat. Galit siya. So, si Josh, dahil first girlfriend niya yon, kinumusta ko ang anak ko, nak, sabi ko, kumusta? Hindi ka ba nahirapan na nagtitimbang ka sa amin? Sabi niya, nahihirapan, ma. Pero yun, sabi niya, mahal ko siya, mahal ko rin kayo. Sige, sabi ko, ganito na lang, ilalaban ko kayo sa prayer. Ayaw ko naman na
pilitin kita according sa aming sariling desisyon. So yun po yung gusto kong ipag-pray natin. Kasi yung prayer ko po kay Lord, Lord, kung sila talaga, baguhin niyo po ang bata. Ngayon kung hindi, ihiwalay niyo na po si Josh sa kanya na hindi po masasaktan ang anak ko. So Amen. para po sa Amen. akin, valley po yon. So tulungan niyo po ako Thank you. I think para kay Josh. the best intercessor mo ay si Sister Finet. Sister Finet, meron kang anak. Kaya you can relate. Amen. Let us join Pastor Queenie in prayers sa baling nilang lalo na kay Josh. Sister Finet, would you mind? Yes. Amen. Amen. Bago po ako mag-pray, just would like to share po, Pastor Queenie, yes, tamang-tama, and the Lord is wanting to tell you right now na totoo yung approach at yung that you will talagang do a warfare. Talagang Opo. madugong spiritual warfare, Pastor Queenie. Opo. Don't give up. And Yes po. talagang ito yung labanan ng ito in the spiritual realm. Yes po. I can say that because it happened to me. And praise God po na talagang nagtagumpay si Lord. Amen. Ay, wow. Amen. Amen. Yes po. Kiniklaim Kaya They are ngayon meant sa for sabi ko, akin. others. never underestimate the power of a praying mother. Amen. No Opo. honor po yan Thank you. ng Panginoon. Kaya Salamat, kailangan lang po Lord. talaga natin, consistent po tayo. Talagang ipaglaban natin Opo. ang ating mga anak mula sa gawa Amen. ng Opo. kaaway. Yes po. So I can Yes po. see, Pastor Queenie, the Lord is leading you to the right path, and even now the Lord is already working sa buhay ni Josh at sa kanyang girlfriend, Amen. sa inyong buong pamilya. Sige po, Yes. let's pray. Hallelujah. 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 Father God, maraming salamat. I believe it is not an accident na Yes. nandito po kami, Panginoon, and we are sharing, oh God, Lord, yung mga victories namin, Panginoon, times when we are in the mountaintop, and even the times, Panginoon, when we are in the valleys, oh God. And now, Panginoon, nagagamit namin, Lord, itong mga mga nararanasan namin na ito, that anything that we go through in our lives, Panginoon, Lord, indeed, Lord, you're reminding us na talagang kayo lamang, Panginoon, Lord, ang siyang dedependahan namin, Panginoon. Ikaw lamang ang aming takbuhan, ikaw lamang, Panginoon, ang aming refuge, Panginoon, in these times, Lord. And so right now, I pray, Panginoon, and I declare, Panginoon, upon this situation ni Pastor Queenie, ng kanyang anak at ng kanyang buong pamilya, Panginoon, even the girlfriend, oh God, na kikilos ka, Panginoon, Lord. Yes. And Yes. just as you have done sa amin, Panginoon, sa sitwasyon na ganito, Panginoon, Lord, Yes. I believe, oh God, that you will do it again, and you will do it also, Panginoon, Yes, sa kanila, yes, sa Lord. sitwasyon na ganito, Panginoon, very, very similar. And Lord, talagang salamat, Panginoon, Lord, na yung pagtitiwala namin sa inyo, oh God, Lord, you never forsake us and you never fail us. So help Yes. us, Panginoon, Pastor Queenie, and the rest of her family, oh God, Lord, in this time, in this season, oh God, Lord, na kailangan, Panginoon, Lord, ang sabi mo sa inyong word, our enemy is not yung flesh and blood, Panginoon, but it is in the spiritual realms, oh God. So help us, Lord, to exercise and to use, Panginoon, the authority, oh God, that you have given us through Jesus, Panginoon, Lord, to wrestle in prayer, Lord, not Amen. to persevere, Panginoon, talagang Yes, Lord. tuloy-tuloy at talagang to do what we already know how to do, Panginoon. You already taught us these things, Panginoon. And so these are the times, Panginoon, na talagang gagamitin namin, Panginoon, every weapon, oh God, that you have already provided for us. So Lord, maraming Yes, Lord. salamat. We are Amen. already claiming the victory, Panginoon, because you have already been
victorious, Panginoon, Amen. over every work of the enemy, over the Fighting. enemy itself. And so we thank you in advance. We give you glory. Thank you, In Lord. Jesus' name, amen, amen. Amen, Amen. amen, amen. Thank you, Ate Thank Finet. you Thank po. you, everyone. Narinig ko si Ate Lydia. We can accommodate one more. Ate Lydia, do you have anything to share? Kindly unmute po. Okay. Tawag dito. Dumaan din kami sa Bali dahil namatay nga yung kapatid namin, yung panganay namin. Ang good thing, ang ginawa ng Panginoon, nadala namin po doon sa East Avenue na kasama po siya doon sa ospital na zero billing. Zero billing po siya, although na nagawa naman nila na gamot naman nila, kaya lang ang ano doon after na binigyan siya ng inoperahan yung sa tiyan niya, yung colostomy bag, linagyan siya ng ganon, pinalabas siya. Pinrovide naman ng ating Panginoon yung lahat ng pangangailangan mula doon sa ambulance, sa wheelchair, sa doktor, sa hospital. Binigay niya po yun binigay ng ating Panginoon. Ang maganda po doon, kahit sinabi ng doktor na risky na raw talaga yung kanyang buhay ng aming kapatid kasi meron din siyang sakit sa puso, hindi po siya pwedeng operahan ng ganong katagal kasi meron siyang bukol. Pero inallow din ng Panginoon na in-extend pa yung kanyang buhay ng 2 weeks na nakasama namin siya. Napaglingkuran pa namin, although na nakikita namin na talagang mahina siya, at saka lagi niya sinasabi na ipag-pray niyo na kunin na ako ni Lord. Yun yung kanyang laging bukang bibig. Kunin na ako ng Lord, bibigay niyo na ako. Para siyang nagbe-beg talaga sa amin, surrender niyo na ako. Tapos sinurrender na po namin talaga noon. Sabi namin, hindi na namin hawak kasi ang Panginoon na ang talagang nagtatakda kung kailan ka talaga kukunin. For the meantime, sabi namin, magpalakas ka, kumain ka, yung ganon. Pero hindi na po inallow din ng Panginoon. Mas ginusto na namin talagang na ibigay siya kasi nakikita namin nahihirapan din siya doon sa kanyang karamdaman, kahit na sinabi na ipauwiin siya. Ang maganda po doon talagang hanggang doon sa last niya, binigyan kami ng tulong ng ating Panginoon, ng lakas, ng courage, at lahat ng mga provision na needs niya hanggang doon sa paglibing at tawag dito, yung kanyang sa cremation, binigay na lahat ng ating Panginoon. At nakita naman namin na kung paano siya binago rin ng Panginoon mula nung tinanggap siya, na kahit na sobra talaga yung tayo makasalanan, God allows it na tanggapin siya at binago siya. At nakasalamuha niya yung mga kalalakihan, yung nagkaroon siya din ng ministry sa church, at binigyan din siya ng opportunity ng ating Panginoon na makita niya yung gaano ka siya kalab ng mga kapatiran. Kami din nakita din namin kung paano niya na-touch din yung buhay ng mga nasa kapaligiran niya, tinouch niya sa magitan in a little way, na lagi siyang nagte-text, lagi siyang nagsasabing ingat ka, lagi siyang nangungumusta, tapos lagi siyang bumabati pagka birthday. Ganun ko siya yung kanyang memorya, lahat ng anniversary, lahat ng gawain ng iglesia, alam niya po yung nangyayari, kaysa sa ako, hindi ko masyadong nasusundan yung kasi nga lagi siyang Pero we are thankful na talagang nasa piling na siya ng ating Panginoon, at yung request niya na kunin na siya ng ating Panginoon ay grinan na for the yung in the right time talaga. Ang maganda po doon, talagang kahit na sad kami, na nagagalak kami kasi nasa piling na siya ng ating Panginoon. Namimiss lang namin po yung kanyang kakulitan. Amen po. Salamat po dito sa Bali na siyang nagbibigay ng katatagan
na siyang nagbibigay ng lalo nating makita yung kapahayagan ng ating Panginoon kung gaano siya kabuti na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Amen. Thank Amen. you for sharing. Para po sa ating Thanksgiving prayer, let us request Sister Babes, would you lead us in Thanksgiving prayer for all the sharing and the word, and then we'll do the blessing. Thank you. Sige po, let us pray. O aming amang makapangyarihan, maraming salamat po sa umagang ito, sa isang oras na nagkasama-sama kami sa diwa ng sharing, sa diwa ng devotion ng inyong mensahe at sa diwa din po na pananalanginan. Panginoon, maraming salamat po. Ginagamit niyo po ang bawat isa, lalo na po ang mga personal testimony namin upang mas magkaroon ng encouragement ang bawat isa, upang mas malaman po namin, maramdaman namin na kahit anong klaseng valley or mountains or mga pagsubok ang dumarating sa buhay namin, nandiyan po kayo, Panginoon. Hindi po namin to ikinahiya, hindi po namin to itinatago dahil alam po namin sa bawat oras na yon ay kasama namin kayo. And the more na sinasabi namin to, the more na sinishare namin to, it lessen our burden, Lord God. Yung burden na akala namin ay napakabigat na, pero kung iisipin po namin na mas mabigat yung dinanas ninyo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, baliwala po yung nararamdaman at nararanasan namin. So Panginoon, ang bawat isa po, alam ko meron kami kanya-kanyang bali. Kilala niyo po kami. But then, oh Lord God, we acknowledge the presence of the Holy Spirit na siyang laging naggagabay, nag-iingat, nagpo-protect sa amin. Without the Holy Spirit, Panginoon, nasaan na po kami? Baka po ang kalaban siyang laging nakaabang sa amin para mas lalo kaming hatakin pailalim, o Panginoon. Pero kasama nga po namin kayo, mas ramdam namin ang inyong presensya sa buhay namin, lalo na sa buhay naming spiritual. Kumakapit po kami sa inyo ng may pagtitiwala, kumakapit po kami sa inyo ng buo ang pananampalataya at pananalig na sa bawat oras, sa bawat araw ay narito kayo, hindi nyo kami iniiwan at hindi nyo kami pinababayaan katulad ng inyong pangako. So Panginoon, kayo po ang bahala sa bawat isa sa amin, anuman po ang mga mararanasan pa namin, anuman po ang darating sa buhay namin, meron po kaming sasabihin na, Lord, ikaw ito at alam namin na ikaw ang laging nakaharang upang hindi kami tablan ng kung anumang mga gustong gawin sa amin ng kalaban, dahil walang imposible sa pangalan ni Jesucristo. So Lord, Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong pagpapala at sa inyong walang sawang protection na ginagawa sa amin. And Lord, we acknowledge everything that you are doing to our lives, and salamat din po dahil binibigyan nyo kami ng karapatang maging anak nyo at binibigyan nyo kami ng pagkakataon maibalik namin lahat-lahat ng inyong ginagawa sa pamagitan ng pagpupuri, pagpapasalamat at pag-acknowledge ng inyong presensya. Salamat muli, Panginoon. Kailangan namin kayo sa buhay namin ngayon at magpakailanman, Panginoon. Hindi namin kakayanin to kung wala po kayo. So Lord, bayan nyo kami lagi. Ingatan nyo ang puso namin na hindi madala ng kung anumang nararamdaman namin, kung anumang mga emotional namin, Panginoon. Sa iyo lang kami titingin, sa iyo lang kami magpo-focus. So, Panginoon, muli, maraming salamat po. We need you in our life. We love you, O Lord God. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Let us receive the blessing of the Lord. May Christ dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you and our families may be filled with all the fullness of God. Amen and amen. 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 Thank you, Laura, Thank you, everyone. Ate